April 28, 2022, isang kakaibang larawan ang nakuna ng mga high-tech satellites ng European Space Agency mula sa kalawakan. Isang tila dambuhalang berdeng bilog ang nakuna ng litrato sa lupain ng New Zealand. At sa gitna nito ay merong napakaputing nakaumbok. Ang bilog ay merong diameter na 19,000 meters. Napakalawak. Biruin nyo, kasya dito ang 180 na football field. Pero ano kaya ang bilog na ito at ang puting nasa gitna nito? May misteryo kayang nababalot dito? Maraming hiwaga ang kalikasan na patuloy na nagpapamangha sa atin. May mga likas na nalikha ng mga pagbabago sa mundo sa mahabang panahon. May mga gawain ng malilikhaing tao at mayroon ding mga hindi maipaliwanag at hanggang ngayon ay nananatiling misteryo. Nariyan yung mga tinatawag na crop circles o mga dambuhalang bilog na makikita sa malawak na taniman ng trigo na nabuo sa pamamagitan ng pagtupi ng mga tanim para makalikha ng hugis bilog. Sa mahabang panahon ay may mga haka-hakang maaaring marka itong naiwan ng mga spaceships o di kaya likha ng mga aliens. Pero kalaunan ay umamin ang mga landscape painters na sila David Chorley at Douglas Bauer na mahigit 13 years na daw nila palihim na ginagawa ang mga crop circles. Naging malaking misteryo din ang mga di bababa sa 2,000 years old na mga big circles na matatagpuan sa Middle East. Ito ay gawa sa mga batong ilang talampakan lamang ang taas at bumubuo ng isang bilog na halos 400 meters ang diameter. 12 ang natagpuan sa Jordan, isa sa Syria at 2 sa Turkey. Pero magpahanggang ngayon ay wala pa ring linaw kung sino ang gumawa at ano ang dahilan ng pagbuo ng mga pabilog na bato. Sa New Zealand naman, kung izo-zoom in mo sa Google Earth ang bahaging ito ng bansa, ay agad makikita ang napakalaking bilog na ito. Matatagpuan ito sa North Island ng New Zealand. At alam nyo ba kung ano itong kulay puti sa gitna? Isang bulkan na nababalot ng yelo. Ito ang Mount Taranaki o kilala rin sa tawag na Mount Egmont. Isang stratovolcano. Stratovolcano ang tawag sa mga bulkan na karaniwang may halos perpektong cone shape na nabubuo sa pagpapasabog nito ng lava, mga pira-pirasong bato at pyroclastic flow. Ang Mayon Volcano na tanyag din sa perpektong cone shape nito ay isa ring stratovolcano. Ang Mount Taranaki at Mount Mayon ay kapwa-likha ng kalikasan na nabuo sa loob ng libo-libong taon ng paulit-ulit na pagsabog. Ang Mount Taranaki ay isa sa mga pinakamataas na bundok sa North Island na may taas na 2,518 meters. Halos kasing taas nito ang tatlong pinagpatong na Burj Khalifa. Pero di tulad ng Mayon na halos perpekto ang cone shape, ang Taranaki ay may pangalawang cone, ang Phantom's Peak na may taas na 1,966 meters. Pero ano naman itong berdeng bilog na makikita sa paligid ng bulkan? Sanhi din ba ito ng sumasabog na kalikasan? Well, ang bilog na ito ay isang national park. Itinayo ito sa paligid ng Mount Taranaki. Teka, park sa paligid ng bulkan? Di ba napakadelikado nun? Noong 1881, itinilaga ng national government ang isang pabilog na lugar na may diameter na 19 kilometers or 19,000 meters bilang isang protektadong forest reserve. Ito ay ginawa para ma-preserve ang paligid ng bulkan at makatulong sa pagdepensa laban sa flash floods at erosion. Ang area naman na sumasakop sa labi ng pagsabog ng bulkan ng Puakhai at Kaitaki ay idinagdag sa reserba. Hanggang pagsapit ng 1900, ang lahat ng lupaing ito ay itinalaga na bilang Egmont National Park. Ano ba ang meron sa park na ito? Ito ay binubuo ng makapal na kagubatan, habang ang mas di matingkad na berde sa paligid nito ay grassland o damuhan na ginagamit na pastulan o taniman ng mga magsasaka. Ipinagmamalaki ng park ang mga walking o hiking trails nito. Nariyan ang Kamahi Track or Goblin Forest na kayang lakarin sa loob lamang ng 15 minutes. Samantala, kailangan mo namang magbaon ng mas maraming lakas para malibot ang puwak
Boracay Circuit sa loob ng 3 days. Mamamangha ka rin sa ganda ng 18 meters kataas na Dawson Falls. Pero sa kabila ng ganda ng Egmont National Park ay mayroon palang nakaabang na panganib. Ang Mount Taranaki kasi ay isang dormant volcano. Ibig sabihin, para itong natutulog sa ngayon pero darating ang panahon na muli itong magigising at sasabog dahil ito'y aktibo pa rin. Una itong sumabog mga nasa 130,000 years na ang nakalilipas. Ang pinakahuling malakas na pagsabog naman ay naganap noong 1790. Sinasabing overdue na daw ang pinangangambahang muling pagsabog nito. Ayon kasi sa pag-aaral, sa nakalipas na 9,000 years, ang mga minor eruptions ng bulkan ay nagaganap tuwing ika-90 na taon, habang ang major eruption naman ay tuwing ika-500 na taon. Ayon pa sa pag-aaral na isinagawa ng Massey University, base sa mga naobserbahang seismic activity, hindi malayong sumabog muli ang Mount Taranaki sa mga susunod na 50 years. May dalamang panganib, hindi pa rin maitatanggi ang ganda ng Mount Taranaki. Ang taglay nitong perfection ay dinagdagan pa ng nakapalibot ditong National Park na dambuhalang bilog kung mamasdan mula sa kalawakan. Patunay ang Mount Taranaki na kahit ang mapaminsalang pagsabog ay kayang magbunga ng isang likas na kagandahan. Beautiful disaster, ika nga. Samantala, ang Egmont National Park naman ay patunay na nasa kamay natin ang kakayahan para mas mapaunlad ang biyayang ganda ng kalikasan. Kung nagustuhan niyo po ang content natin ngayon ay mag-comment po kayo ng yes! This is your Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!